Sa abroad, US President Donald Trump nibahad nga bombahan ini ang mga power plant sa Iran kung way makabot nga kasabutan alang sa pagtapos sa gira o dili ablihan ini pagbalik ang Strait of Hormuz. Straight to the point. Ready mga higalang Amerika nga mo intra ngadto mga higala sa peace talks. Willing mga higalang maminaw sa Iran pero ready simbako og mapakyas mga higala ang pagsabot-sabot sa kalinaw. Straight to the Ang point. Iran sad mahigala ni pakita og kalig-on, wa mo pakita og kahadlok. Mato nila ready sab sila kung molusad mahigala ang ground troops sa Amerika. Una-hunaan ninyo nga kining Iran impierno para ninyo. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Straight to the point. Now, ang update mga higala mao nga ang US o Iran padayon mga higala nga dunay bombardiyo nga nahitabo. Kay dunay hisgutanan about sa peace talk pero sige gyapong buto-buto dito. Kay ila mahigalang paghisgot og ceasefire wala pa gyud mga kaigalaan mapahamtang. Ang hulga pod labot sa ultimatum kadto to mga power plants. Labi na ang Krag Island nga mao ni mahigala ang dakong porsyento nga naa mga higala ang panginabuhi sa Iran, mga sukin tigpaminaw. Mao nay usa nga butyag ni Trump nga kung dili gyud mahigala mo negotiate ang Iran, malagmit og dili mahigala mo abli sa Strait of Hormuz, malagmit mapugos ang Amerika pagbombardiyo ni ining mga power plants sa Iran o pag-ilog mahigala ining isla diha sa may Strait of Hormuz. Straight to the point. So samtang si Trump mga kaigalaan willing nga maminaw alang sa kalinaw mga higala nga hisgutanan diha sa Middle East, pero ang trupa sad karon mga kaigalaan sa US military mas nisamot og kadaghan ang reinforcement nga naa karon mahigala sa Iran. Straight to the point. Pero ang Iran wa pod mahigala mo pakita kahadlok. Niingon sa bang Iran mahigala nga mulusad gani mo sa among ground dire. Doon na mo'y ground invasion nga himo on ready ang among mga sundao sa Iran. Og kinirabang among mga sundao, andam ning mupatay og magpakamatay. Motivated ni sila nga modipinsa sa among nasod. Straight to the point. Mo ni ron ang mga pamahayag. So sa ko nag ingon hinaot unta nga kining mao mga pamahayag kutob ra ni mahigalas pamahayag lang nga art of negotiations. Kay mo lagi na kinahanglan ka mo negotiate ka from the mo bargain ka mo negotiate ka from a standpoint of strength, mga sukin tigpaminaw. Na karon ang nahitabo, sige mahigala kay gibroker man ni sa Egypt. Ingon man mahigala sa Turkey o Pakistan. Nakita igo lang kita sa panghinaot. Labi na karon mahigalang Holy Week iapil talanes to mga pagampo nga unta makabot gyud ang kahapsay kalinaw sa Middle East. Gumikan mga higala kay gusto tang dinalian gyud nga mahumana dinalian mahigala ang pagkabot sa kalinaw kalinaw kahapsay kalinaw magkasinabtanay para mo rollback na taon kining ato mga presyo mahigala sa mga produktong petrolyo. Straight to the point. Kay kung tiwason gyud ang gubat mulanat magdugay. Mulanat og dugay. Sama sa gira mahigala sa Iraq, wa magito mahigala magkasnabot sa tulong. Napulbos gyud sila. Pagkapulbos na, awa na, linaw na. Pagkawa ng Saddam Hussein, alinaw na. Pero kining Iran, ang kalainan ng Iran kay pagkawagtang mahigala sa ilang leader, nga mao si Ayatollah Ali Khamenei,
wa masukol sa day. So ang ilang chain of command, pag matangtang ang leader, pag patay ang leader, naday mo puli. In fact, pag kamatay mahigalang Ayatollah Ali Khamenei, nipuli na yun sa Ayatollah Arafah. Pero wa rama abtipod og do kadlaw patay sad. So karon ang ila ron manghigalang ang anak ni Ayatollah Ali Khamenei, nga mo si Mustafa Khamenei, mo ron manghigalay leader nila. So sukol gyapon ang Iran. Kung atong masabot mga kaigalaan, nagpakita sila sa ila mahigalang pagka-resilient, kay hangtod ron, bisan man tuod mahigalag, apiktahan sila kay wa na sila Air Force, wa na sila Navy, ang ila mahigalang mga missiles o ilang mga drones sa monitoring mga higala sa US, medyo may kibra na, pero wa mga higala mo undang yun. Sige lang Japon. Hantod ni abot gani sa punto nga ang Saudi Arabia o ingon man mahigalang UAE, mitingog na mga kagalaan na suko na sab sila kay Putin naghan na mga kagalaang target. Gitarget sila mahigala sa Iran. Straight to the point. Now, kini magyud mga kaigso na tong mabalikan gamay no. Doon na may daghan ang utana nga ngano man ning US nga ilang gibadlong ning Iran labot mahigala sa ilang nuclear program nganong wa man sila kabadlong ni anang North Korea. Mo ni dakong pangutana. Straight to the point. So kung ato ikumpara, tapad talaga ninong kini si Mustafa Khamenei, mo ni ron bagong leader sa Iran, o ang leader mahigala sa North Korea. Pwede natin tapad kini o. Si Kim Jong-un. Sige ko no. Pwede ba nang matapad sila? Ato suwayan lang kunog ko na. Mo ni si Kim Jong-un. Mo ni manghigalang leader. Ako ipakita lang ninyo ha. Si Kim Jong-un maoy leader mahigala sa North Korea. O niya, ako ipakita diri mga kagalaan sa atong social media platforms. Pero kato nas radio, ako lang i-discuss nga akong gitapad ang picture ni Kim Jong-un og ni Mustafa Ali Khamenei. Mustafa Khamenei nga maoy bagong leader ron sa Iran. Na kini mga higala ron ang pangutanan dako. Si Kim Jong-un nakahimo mahigalag nuclear weapons. Naaron ang ilang nuclear. Naaron mga higala existing ang ilang nuclear weapons. Og wa sila mabadlong. Mo ka kining North Korea actually karon nga nakalambo na sila nga naa na sila nuclear, di na ni pwedeng basta-basta lang nimong banggaon. Kay delikado man mga higala, dako mang catastrophic ang kadaot nga mahitabo. Og delikado mahigalag matapos kalibutan ining kalakihay noon. Mao bitaw na hinungdan mahigala nga gikasabutan gyud na sa United Nations nga maghimo ta og treaty, maghimo ta og kasabutan nga gidili gyud ang nuclear weapons nga maghimo tag nuclear weapons. Pero kini ni ang paghimo og nuclear weapons exempted mga higala ang kining mga 5 members sa UN Security Council. Exempted sila mo na actually kining Iran nakapirma ni sila. Doon naman kunin mahigala treaty. Inaani mo kunin nahitabo. Ang United Nation pagkahuman gyud mga higala sa World War II. Nagkasinabot ang mga nasod, ang Community of Nations nga kung mahimo di natamo balik og gira. Kay puting kuyawa ganing gira, matapos tantanan ani. So aron nga malikayan ang pagkatapos sa kalibutan, kay delikado man World War III, matapos tantanan aning kalakiha. Kay nakita man mga higala ang epekto sa atomic bomb pagbuto mga kagalaan dito sa Hiroshima ug Nagasaki. Sus nakita man nakaadto magiko ng Hiroshima, didto pa ang mga agi nila. Hantod no napang agi dito. Grabe catastrophic kayo ang kadaot paghug sa bomba dito may gala sa Amerika mo'y nagkapasurin dila sa Japan. Muna nga nagsabot ang mga nasod nga maghimo tag treaty, maghimo tag kasabutan nga gidili na gyud ang nuclear weapons. Nya kisa may mga leaders tibuok kalibutan nga mga dagko. Ang mga dagkong leaders mao man ning US. Kining Russia sa una kauban man ning US. Nagkakompetensyahay na sila kaysa may dagko mahigala. Sa recent ko na nagkakompetensya ay na kining Russia sa nagingan lang nig USSR. United Soviet Socialist Republic, USSR. Kauban man ni sa una ang US ug ang Russia. Kaya ang hawd-hawd kaniadto katuman Japan ug ang Germany, sila'y nagkuyog atol sa World War II. Na karon pag human sa gira
nagkasnabot sila mga 1960s, nagkasnabot ang mga nasod, nya sila may leader, medyo discriminatory ni mahigala gamay ning naay gitawag og NPT. Unsa man ang NPT? Non-Proliferation Treaty. Nuclear Non-Proliferation Treaty. Kana sa nga treaty, kasabutan kana. Ang United Nations gyud nagpasiugda na day. Nga magsabot ta nga gidili gyud ang nuclear weapons. Pero nagsabot ning lima nga kita exempted ta. Monay naka-unfair diha. Pero ako lagi ingon sila nga ato lang yung kanon nga dili na mo daghan kay kung tanan kanasuran pos iyahay himo og nuclear weapons. Delikado kayo. Unya, siguro po sila nga dili ta terrorist. Ang kuyaw manggod og nunay country nga maghimo og nuclear weapons sa pag terrorist, kuyaw na. In fact, kini mga higalang mga nasod nga naa ng nuclear weapons. Declared man gina sa United Nations. Russia, China, United States of America, United Kingdom o Great kini ni ang France. Kanang lima. Doon na gina declared gina sa United Nations. Doon na sa mga nuclear weapons, kining mga nasura, permanent members kini sa UN Security Council. Di na basta-basta diha ang kanunay, permanente members gina. Kanang uban diha, nabutang nag flower lang uban day. Kaya doon na may 15 members tanan. Ang 10 members ana sa UN Security Council, puli-pulihan na every 2 years. But kining lima, ka mga superpower countries, di na pwedeng pulihan. Permanent na sila. Permanent. Kining permanent members nga mao'y nagpasiugda, kisa may nagpasiugda nagpapirmahon ang mga nasod anang di ta magkuhan hag nuklear ha, gidili ang nuklear, aron nga kamera. Ang nagpasiugda na ang US, ang Soviet Union ug ang Great Britain. Kini silang tulog yun. Isunod ng France ug kini ni ang China. Mga gamahanan mo sila. Mura basta naghimo sila balao-balao dahil nga sabot ta kay kita may mga gamahanan. Kini mga gagmay, wa na mo appeal. Ha? Gidili ang nuclear weapons ninyo. Kami na okay rami. So di pa pirma ang kanasuran. Muna na itabo. Ni ana mahigalang year 1968. Gipapirma ang mga kanasuran sa tibok kalibutan kay ang ato bang kalinaw di na mo sugot nga mobalik ang World War II. Kay kita bata what was the result, the consequences, ang catastrophic consequences during the World War II sa dihang gibuhian mahigala sa Amerika ang atomic bombs. Didto mahigala sa Nagasaki ug Hiroshima. Bungkag mga kaigalaan. Hesus Ginoo ko. Naahat yung surrender ng Japan. Isang kamot sa Japan kaway-kaway ang flag Japan surrender. Sila may hawod ganito. Kining Japan mahigala gan Germany. Mahawod man mangilngig man Hantod gani karon mga kaigalaan mo na kanang Japan o kanang Germany gimonitor na sila. Ay na maghimo-himo og nuklear ha. Pero kana sila og imo nang pasagdan. Grabe ka dunay capacity mo himo. Tanawa lang concentrate na ng Japan paghimong sakyanan karon. Tanawa hapit na ng sakyanan nato ni Toyota, di mahigalay mga Mitsubishi, pero mga Japanese cars. Yung mga ligon kay mga sakyanan mahigala kining mga Japanese o kining mga German nga mga sakyanan. Pore kuan sa uban kay siyempre ang US kan mga Ford ligon basad kay Amerika guna nga mga kuan, pero kining Japan wa ning palupig, kining Japan o kining Germany. Kani ato hawd ni. Sumo kana nga pag igo sa atomic bomb dito sa Hiroshima o sa Nagasaki, surrender ng Japan, nakita nila nga kuyaw magining bombaha. Patay man astang uk-uk ini bombaha. Aron malikayan ang World War III, atong himuon, maghimo tag kasabutan, nga gidili na gyud ning bombaha. Nya kita kay naa naman tandaan aning bombaha, okay ra ta. Muna ang nagpasiugda na nga gipapirma ang kanasuran sa gitawag mahigalag Nuclear Non-Proliferation Treaty, NPT. Ang Soviet Union, kining Russia, Amerika, migo na sa una, Great Britain, sila ba na mga friends na ato papirmahon sila nga gidili mo ha? Di mo maghimo-himog nuclear. Di papirma na, nakapirma ang Iran. Nakapirma ang Iraq, tanan, nakapirma. Dunay wa makapirma nga upat. Ang Pakistan, wa mo pirma. India, wa mo pirma. Ang Israel, wa makapirma. Kining North Korean, apil ni kapirma. Apan ni gawas mga higala pag year 2000, si Kim Jong-un nagunahuna nga maghimo sa iya o mi-withdraw siya mga higala sa kasabutan.
Hinamdo mo nga nagpabutos lang nukes ana mga early 2000 day 2003 man to sila ni withdraw ang North Korea. Pag withdraw sa North Korea, kabantay mo nga mikon maganita Pilipinas mo ay mo Hawaii managat sa Zambales area sa Luzon area kay magpabuto ko mo testing ang North Korea. Di man ta kapugong. Di ta kapugong. Ngilngig man kayo kay nanago nakahimo na nuclear wa mabantay day. Ngano wa man mabantay? Ni gawas sila sa treaty o mogawas na ka sa treaty di na ka mamonitor. Kay doon naman mga higala kini kung United Nations supposedly United Nations may mobadlong. Ang Iran gani karon naghunahuna man mogawas na day. Manundog sa North Korea. Pero ang consequence mo ko din kining kanasuran mga higala nagpinirmahay na sila ana kay aron nga kon pod friends ba kwanta, friendly nations, mo nakabantay mo, ang North Korea nga, nagbutbuot po sa iya, ma-isolate ka. Bantay ka nga, dili ka na mo, amigo. Anak lang, ikaw lang, inusara lang ka diha. So mo ng North Korea, why friends? Except mahigala sa Russia o ang China. Kabantay mo, North Korea. O, kita mga Pilipinas, gusto ka mo suroy Korea, ato ka South Korea. Di man, suroy kag North Korea, dili pwede. Daghan ang mga, kung ano nga, may biyahe po dito. Ano sa mga magbaktas ka dito, okay? Na-isolate siya kada bang wa kay labot mura ba tag o sa mga kauban pa ni Rem mura ba kag ikaw bati kag batasan ay na mag-friends mi diri ikaw wa kay labot na nami mga lakaw wa kay labot. Ma-isolate ka dunay daghang sanctions nga ihatag nimo ang trade ang business so man imo sa una-unaon nga asa may palabihon nimo ang trade ang business ang pagka-friendly nimo or maghimo gyud kay imong armas kay sanksyonan man ka sa United Nations. Mabit kabantay ka kanang United Arab Emirates ay malambuon sila United Arab Emirates Qatar dawat sa mga tourist pero ang Iran di man kakakwan kay ngano nakihimo man mog inyong nuclear program di mo sugot ana di isolate mo pero ang ubang kanasuran pilion nimo sa magadag na kay mga friends managhigala ta business atong atimanon or kanang himo-himo gyud kag imong armas mo na kanang United Arab Emirates malambuon kay sila ilang magikuan mo na kanang GCC country Gulf Cooperation Council ang mga members ana unom ka mga nasod mao na kanang ang leader na mahigala kanang Qatar mao dato ng Qatar sa Gulf ang Qatar pinakadato second ang Saudi third mahigalang United Arab Emirates mao na kanang pinakataas nga building sa kalibutan naa sa United Arab Emirates nalupigan na nila ang Taiwan katong Taipei 101 karon ang pinakataas kanang Burj Khalifa naa sa United Arab Emirates malambuon kay sila ila man gipalabi nga business ta nginabuhi ta. Kay og mohimo-himo kag imong armas mahimo mig nuclear. I-isolate ka. Wala dili ta friends oy. Ang business wa kay labot sa mong business. So ma-isolate ka mura kag nag-inusara ba? Na kining Iran mo na ilang gi kuan. Mo na Kim Jong Un, kabantay mo Kim Jong Un mura gyud why friends siya ra, ha? Ambot gani asa na siya magpatupi. So niini mga higalang NPT, Non-Proliferation Treaty sa nuclear, nakapirma diha ang Iran mo nang tungod kay nakapirma siya ug ang ubang mga kanasuran gidili gyud ang paghimo og nuclear weapons. So ang nahitabo, ang United Nations doon na say watchdog. Kuan niha kanang independent watchdog nga mao kanang gitawag mga higala og International Atomic Energy Agency, kanang gitawag og IAEA. Mo na mo monitor. So man na monitor sa IAEA nga kining Iran naghimo na sa nuclear program kay pwede man ka mananghid. Bisag kita Pilipinas mananghid may maghimo may nuclear para sa mga power plant lang. Pwede civilian ba? Nga in fact during the time of Marcos Sr. naa man tay nuclear plants nga atong giplanuhan. Naa man sa Bataan day no. Oh, ngano man kay makabarato man tas kuryente. Pero delikado lagi kay na. Pero dunay percentage Miguel sa uranium kanang 4 to 5% uranium civilian na pinakataas na 20%. Ang Iran sa monitoring mga higala sa United Nations, ang watchdog sa United Nations nga mao kanang International Atomic Energy Agency na naman sa 60% weapon grade na. Manang gibadlong sila. Supposedly mo badlong ana ang United Nations. Wa may capacity. Mo na sa international law, tinuray lang ang United Nations way capacity ng madlong. Ang dunay capacity kining 5 ka mga countries nga mga HAOD, ang permanent member sa UN Security Council. Kining Amerika sensitive kaayo og dunay mga nasod mga higala nga maghimo og nuclear weapons. Labi na ang Iran kay para sa Amerika delikado ra ba ni kay mura ba ni sponsor sa mga terrorist. Siya ra bay
nag-sponsor anang Hezbollah, Houthis, Hamas, ISIS, Islamic State of Iran and Syria. Iyar ba na? So delikado kayo kung siya mo'y makaposes og nuclear weapons humanta ng kalakiha. Manang sensitive kayo ang US. Ang tanang presidente sa Amerika, kung pwede pa na akong di ba tamabadlong sumita day ating i-play to sa Fox News? Tanan, George Bush, sila si Barack Obama, ingon sa nga, ang Iran, kinalang yun nga pakgangon. Wagin mapakgang nila, ang katong mga presidente sa una, si Trump ra, mao'y nakahimo niya na. So, tungod ka na sa uranium enrichment, nga taas na kayo, weapon grade na, unya ang Iran, sensitive mahigal ang US, kaya ang chance sa Iran, death to America, death to Israel. Mao ka na nga ang US, concern gikay sila. Ang mga presidente kanituwa ka afford. Si Trump mahigala ron. Medyo initon po kukutin ni Trump day. Mao'y naka-afford mahigala himo ana. Ang North Korea wa naman ang mabantay kay once mo gawas ka sa treaty, dili na ka ma-monitor sa United Nations. Dili nila pasudlon ang taga International Atomic Energy Agency. Wa dili mo sud dili man may membro. Parihara na sa Rome Statute ba? Rome Statute, kita Pilipinas nakapirma ta. Ba't nigawas ta during the time of Duterte? Wa na mo jurisdiction namo kay wa na may pirma. Nigawas naman mi. Manang lalisunon kayo. Ang ubang mga nasod wa makapirma. Mo na nahitabo. So kana Kim Jong-un ni pirma na but year 2003 nigawas na ni withdraw siya sa iya manghigalang pag-appeal ini mo treaty. Pag withdraw niya, giingan sa United Nations da maginusara ka lang. Di may mo kuan mo. Palabihon ni mo doon na kay nuclear weapons, pero dili naka-friends na mo. Wa kay labot sa kuan mga trade o uban pa. Daghang sanctions. Wala kabantay ka North Korea, lahi sa South Korea. Very friendly ang South Korea and they can. Kita ka ng mga Koreans, mga rin. Sudgawas Pilipinas. Kita po, sudgawas ito. But why labot ang North Korea? Nga naman, isolated man siya. Tungod sa mga sanctions. At ipadayon, Miguel, kita asa man ka itong istorya. Sinyasan ko itong technician, mga kagalaan. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point. Straight to the Na point. mo to may galang atong coverage in town sa gasolina, mga kagalaan. Resulta ni sa padayon nga tensyon dito sa Middle East, mga suking tigpaminaw. So, katuto ang badlong sa Adult Tweeties manager dito mga higala sa Shell, sige lang to. Kana na ang kato mga gasoline station mag-coverage mi mga sakop sa media or bisan kinsa ta newspaper ana, wala na ingon nga kuan ha. Kinini ang amo lang gi-cover kay kinini ang mao man ni ron ang talk of the town. Unya ma-update pod ang mga tao. Kinahanglan tag ma-updated ang tanan unsa nay mga panghitabo. Wa sa pasabot nga makadaot na sa inyong establishments oy. Hununaan niyo maayo ha nga kini kinigong presyo ana man mo isasad kay dito man sa world market no. Mo na nga ato lang gi-update ang mga tao. Giplastada ninyo sa Dublin ang mga presyo unya public place man na may kalsada makita man na ang man og kuan. So di na lang kay ko mo komentaryo gi nadtong maong ilang manager anang Shell dire sa may Iscario mga sugintig paminaw. Pero katong uban ha nga mga gasoline stations nga naminaw na to ron, okay lang mo, chill lang. Wala dunay coverage sa media kami sa DYHP o bisan pa ang mga newspapers uban nga mo cover sad. Relax na mo dili man nga gidaot mo, gi-update na to ang mga tao. Nga mauna ni Roy Kwan, Ang Shell ra pod sa Iscario may kuan mo tog kinini ang gipadad-am kung tweet sa now nga to manajera bida. May kina manager sa today no. Naabot sa ang utok sa taon. Pero kay Semana Santa man ron ug matoy giingon sa unang pulong kasamang Rimat sa San Lucas 23:34 unsa man to ingon si Jesus Christ pasayloa sila kay wa sila masayod sa ilang gibuhat. Pwede na po ta ingon nga pasayloa siya kay wa siya masayod sa iyang gisulti. Nanagana sa taon sa Idol Twitter pagpanagana kay ato man ang trabaho. Ina nga media ni, wa ta maghinambog pero ato nang obligasyon nga mo pahibaw tas mga tao unsa ni mga panghitabo ron. Okay. So kini ni ang ato mga higalaan ni ron mga panghinaot lagi nga unta mga sukid di paminaw makabot na ang kahapsay kalinaw dito sa Middle East
kay nakahatag ni og dakong kahasol. Unya sa pagkakaroon mahigala atong masayran mga kailangan mga updates, medyo kuan pa di pa ta certain gyud, daghan pang mga uncertainties kay mo lagi ni ang part sa US mga kagalaan si Trump manghigala while miingon nga naata mahigalay mga 15-point peace deal, pero ang trupa pod sa Amerika karon mas nidaghan pa ang reinforcement nga tua karon sa Middle East. Kay dunay mga plano mahigalag dili ablihan ang Strait of Hormuz nga ilang ilugon kanang isla diha, kanang Krag Island ay mo ilang ilugon sa US kung magmagahi ang Iran og doon na pa mahigalay pagbombardiyo unya nga himuon ang US. Dakong kadaot ni mahigala og tan-aw ni mong Iran ron medyo dako-dako damage mga sukid tigpaminaw. Militarily medyo maalanganin sila, pero politically delikado mga kagalaan kay tungod sa mulanat ang gira pananglitan madaot man ang global economy god nining kalakiha. Straight to the point. So tan-aw nun pa ni unsa man ning kalaki sa Iran pod, ready ba sila nga mo negotiate gyud? Doon na masay 5 points pod mga kagalaan nga gusto nilang gi-counter nila mahigala sa 15-point peace deal sa Amerika. O unsa ka seryoso ni ang uban mahigala medyo isog, pero mo lagi ni kay kini magud mga kagalaan doon na magud ni ang mga Muslim diha mahigala sa Middle East, with due respect aning mga peace-loving Muslims, sama ining United Arab Emirates, kining Saudi Arabia, kining Kuwait, mga peace-loving Muslims sa sila diha, mga sukid tigpaminaw, nya doon na masagod mga higalay mga extremist. Bisan kining Iran ug Iraq na may mga extremist gyud mga sukid tigpaminaw, kay duha magud ni ka branches ning ila pong Muslim day. Doon na magoy Shia, doon na po mga higalay Sunni. So in fact, kining Shia o Sunni, doon na po nila mga terrorist nga ilang mga gisuportahan. Mo naman naglahi. Kini mga kailang ISIS o kining Al-Qaeda, kuan man isla, mga extremist man mga kaigsunan nga sakop anang Sunni extremist group. Ang kining Hamas, Hezbollah o Houthis, mga extremist ni po mga kailan nga dia sa Shia. Ha? Mga extremist. So ang problema ni ron kung lahi bag mga utok ang uban, malagmit ang uban mahigalang grupo, ibutanta ka ng Iran, doon na grupo dahil nga seryoso nga mag-peace deal na ta. Nga daw pa yung ubang grupo mga kagalaan nga dili, ang kumbate na lang yun. So, muna itanahonon din na mga sugid tigpaminaw kung kining mga statement sa Iran, mga sugid tigpaminaw, tinuod ba yun nga may sa ang Amerika sila ray magdildil sa ng kaugalingon. Muna o ganit mo dire sa among yuta dire, mo sugod inyong ground and vision dire, kita gyud mo unsay mahitabo ninyo dire. Unsa man na sulti na sa Iran or tinuod na nga hulga gyud nila mga sukid tigpaminaw. Mahimo man nga sulti lang para pagpa di sa ka mabarato ba atol sa negosasyon mga kagalaan. Elisod man kay mga sukid tigpaminaw og nanginahanglan gyud kag kalinaw nya mo pa kuan ka gyud mo pa klaro gyud kaday nga gusto na gyud kag kalinaw, mura po kag nahadlok na gyud, medyo wala ka sa equal footing. Pero miingon ilan may mahadlok og kan okay may girahon ta lang ni. Pero ready pud may sa kalinaw. So medyo sa negosasyon mga kagalaan, medyo tarungon ta nagsabot, ana ba? No kay dili man wa man mahigalay equal footing man taron. Ang Amerika sad mingon okay sa kalinaw, pero ready po ning among mga sundao ng ipada diha. Isig bluff ba ni mga sukid tigpaminaw o ron sa gyud ni? Mo ni ang tan-awonon mga sukid tigpaminaw, no? Kay kana kung sinultian sa Iran og ang grupo na mahigala mga extremist may musulti, malagmit man kay kining laging Iran mga kagalaan og imong tan-awon nag-sponsor ng mga terrorist group sama ng Hezbollah, Hamas o Houthis. Pero kana mga higalang ISIS, lahi po na, Sunni po na nga extremist group o kining Al-Qaeda. Pero doon na mga tactical sad nga mga kasabutan sila. Although dili kay klaro
Kay kining Iran may gala ang klaro gyud nga dunay strong support nila. Kana maging Hezbollah mabitaw na sige pa nagirang Israel day. O ang Hezbollah sa Southern Lebanon, ha? Muna nahitabo sad mga sukit tig paminaw. Sige mahigalag bombardiyo din sa Iran, dito pong Israel mahigalag ang Hezbollah. Sige sad mahigalag kumbate. Na tanawon ni mga kaigsunan og unsa ka seryoso nga mosod sa kinini ang pistok kay si J.D. Vance, ang Vice President og si Rubio Enriquez sa side sa Amerika ni ingon nga naa ang trupa mahigala sa US mas nidaghan pa karon sa Iran para ready sila in case dili mga higala dunay failure o mukagar ang negosasyon, ready sila sa gira mga sukit tig paminaw. Straight to the point. Unsa man ka ready ka nang ready. Ang Iran sa ningon pod, o sige, okay naman pod me. So ayun ninyo kare sa among kwan. Taak mo sa among yuta dire. Ha? Kay ila ra bang headline sa Iran ronday nga newspaper, taak mo sa impyerno. Mao ba ilang giingon mga sukit tig paminaw sab. O na isig careful mga kagilaan no, ang pikas ug pikas nga grupo. Na unsao man ni ron, ang ato magod kining pagan, unang mapagan kita magod, dili ta maigo. Ak mo na kung gisuwat sa tong kulom na tong Milabay Biyernes. When war in the Middle East hits the Philippines, dili na mahigalang literal. Doon na po kuan lagi. Nga maigo ta diri nga maigo tag missile, di nakabot diri ila missiles sa Iran, pero takasabot ha ba si muhimo sa mga long range nga mga missiles sa mga kagilaan kay naghimo na ra ba sila. Niabot na ra ba mahigala sa Diego Islands, Diego Garcia Island. Mao nang alarma po ng Europe mga sukit di paminaw ron, na sila mga long range. But kita sa Pilipinas, ang akong pasabot sa kong kulom nga when war in the Middle East hits the Philippines, ang nakaigo na to dili ingon nga naigo tag missiles. Ako lang gikuan atong title mga kaigalaan. Akong i-simplify ha. Naigo ta, wa tay labot silang gira, di ta mo fire ko sa ka-shot gani. Wa po ta maigo mahigala bisag tipaka lang kaloy sa Dios, pero ang naigo na to atong tiyan, naigo atong bulsa. May kumot pasabot. No, ay do naman ikuan ako dai nga ang ako kunong title sa kong kulom ngano kuno nga when war in the Middle East hits the Philippines. Pataka mga attorney may mga igo ta sharp nail. Aloy lang po tapod, maoro po iyang pagsabot. Wala nga, kini ato pong hospitalan na magkalain-lain tag opinion na lang sa pareha po itong manager mahigala sa Shell nga masuko siya kubira. Ang ato pasabot nga kisa magira sila dito maigo tag apil, collateral damage ta. Dili sa ingon nga samaran ta mahigala sa physical nga samaran, pero samaran tong bulsa buslot oy. Ako lang ni Adi katawa mga sukitig paminaw. Mo ni nakapait. So ang ato mga panghinaot unta no. Si Marasanta maron tabangantalan sila ampo mga kaigalaan pod nga malukmay ang ilang mga kasing-kasing og musod mahigala sa negosasyon kay buhahan ning taon og mobalik ning atong mo rollback mahigala ning presyo sa gasolina og bisag sunod buwan baday. Okay na. Kay di ni mo balik og in the next 2 months in the bidang paita gyud. Ingon ra ba ang DTI nga wala lang say taas sa presyo ha, pero nihangyo po ang mga manufacturers nga kutob sa April 17 makaya pa namo. Pero mula pa sa ganina na mo increase gyud mi. Mo na nakapait. Kaniron og in the month mga higala og March naka-survive ta. Sa month of April og dili mahunong ni makahigala agin ani gyapon ni sitwasyon na ang gasolina inana magsigig saka. Medyo lisod gyud. Not just number one. Simply dominant. Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocesan Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.